sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, grass fire sa Mount Asog sa siyudad kang Iriga, nagbungkaras kasudma. Halangkaw na heat index sa Camarines Sur, apektado ang mga volunteer sa nagtukad sa Mount Asog para magibunin fire lane. Paglamag sa mga personang may warrant of arrest, dagos-dagos, sabi kang Naga City Police Office. Mainit na panahon na tukar sa second quarter General Membership and Business Meeting kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry kang nakalihis na simana. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Pinagsisibutan ngunyan kan mga otoridad duman sa syudad nin Iriga na dain na makalakop ang kalayo sa ibang parte kan Mount Asog matapos magbungkaras ang grass fire kan sudma. Aramon taman ang kompletong detalles kan sa report ni Melvin Machado. Alas 9:30 kasudma kang may report kan sarong barangay tanod kan Santo Domingo Ciudad nin Iriga ang nangyayaring grass fire sa Mount Asog o Mount Iriga. Huli kay ni tulos pinag-activate kan lokal na gobyerno ang Incident Management Team. Maging ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee kang Barangay Santa Elena, Santiago, Santo Domingo, San Juan, asim Barangay San Nicolas ang naka-activate naman. Susug kay Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator kan Iriga, aabuto na sa 160 personnel kang syudad ang nagtatarabang-tabang para mapugulan ang paglakop kang kalayo. Kasubagong aga, nagtukad na ang grupo para maggibuning fire lane. O sa ngunyan po, mga ang sa Iriga side, ang involved na sa operation, mga 160 na tao. Personal man na nakaantabay si Mayor Wilfredo Rex Oliva sa paghaman ng mga lakdang para mabawasan ang epekto kaini sa mga residentes asin sa kapalibutan. Mayo pa man nare-report na pinag-evacuar sa lugar, matang padagos pasubot ang ginigibong pag-imbestigar sa nangyaring grass fire. Ngunyan po, wala pang evacuated residents kasi malayo siya sa residential area. But ongoing po ang assessment. Nag-dispatch na po ni mga team. Lahat ng barangay may team leader na from BFP. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, limitado lang ang aktibidad kan mga volunteers na nagtukad sa Mount Asog. Huli kan halangkaw na heat index ngunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Antoinette Eduardo. Ngunyan na aldaw, pinaglalaoman na mapakol ang heat index sa probinsya nin Camarines Sur nin abot sa 45 degrees Celsius. Huli kay ini apektado ang mga nagigibo kan fire lane sa taas kan Mount Asog sa syudad nin Iriga. Kasudma, nagpuon ang grass fire. Si Iriga City Mayor Wilfredo Rex Oliva nagsiguro na kinokonsiderar ninda ang kamugtakan kan mga volunteers. Urug ngunyan na halangkaw ang heat index. Sa Celsius talagang mainit po yan. Kaya ang ating mga volunteers, ang ating mga taga-Bureau of Fire Protection will only be working for the establishment of the fire lane mga alas 9 lang po ng umaga para maiwasan ang grabing init. This is a well-coordinated effort. Salamat sa provincial government, kay Governor Luigi, for the supervision of the EDMERO. So we really have to be we really have to ensure the safety and security of our people. And sana mag-ingat po talaga tayo dahil grabe ang init po. Kung igwama nakadamay sa grass fire, iyo si mga kubo na pinagibong paiplian kan mga parauma sa taas kan Mount Asog. Asin mayo manharong kan mga residente. Sa ngayon po walang report. Merong mga naka-establish doon yung mga makeshift, yung pinapahingahan ng mga farmers, pero as to residences, mga bahay, wala po sa nasabing mga area. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padago sa mga bareta. Ipinagahali ni Mr. Alex San Jose, OIC Chief kan Watershed Division kan Naga City Environment and Natural Resources Office na magkakaigwaman in grass fire sa Bukid Isarog, urog na sa sakop na area kan syudad ni Naga.
Huli ka ini maigutan sa indang paghihigpit asin pagpapagirumdum sa mga nagtuturukad na bawal ang bonfire sa bakong designadong lugar. Alagad sa istorya kan grass fire sa Bukid Isarog, bihira subuot na hikers an may kagibo. Imbis mga residentes na nagdadakop nin mga hayop sa lugar na nagagamit nin kalayo. Ang ginigibo po kaya inot na inot, ang mga nagtuturo ka dyan, may orientation dyan na bago magtukad, lalo na mga hikers. Bawal po sila mag-bonfire sa taas, may designated area lang yan, bonfire. Tapos itong mga, pero sa history po kaya, bako man talaga mga hikers kaya ang nagpupuon. Igwa po kita kaya, based sa pag-investiga katong mga nakaaging insidente, ang pigpuunan po kan itong mga nagdadakop ng mga, for example, mga bees baga, mga nagukang honey. Sa iba pang bareta, may pinagluwas kan lokal na gobyerno kanaga an memorandum na nagsususpindir kan laog sa klase kan nagkaperang kolehiyo sa Naga na maaapektaran kan road closure sa maabot na petsa 2 kan bulan nin Mayo. Huli kan gigibuhon na aktibidad sa pagtukaw kan bagong Arsobispo kan Arkidiocese kan Cáceres na si Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Kabalit sa mga eskwelahan na masuspindir kan face-to-face classes, iyo ang Holy Rosary Minor Seminary, Ateneo de Naga University, Naga Parochial School, Naga Central 1 and 2, Naga City Sped Center, Naga College Foundation, Biscast, Camarines Sur National High School, Peña Francia as in Liboton Campus, as in Minds That Matter. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ngunyan ang flushing operation kang MNWD para sa Kanaaman Pumping Station para mag-undergo nin physical, chemical, and bacteriological testing antes ining i-inject sa system para subuot mapakinabangan kan mga konsumidores nin tubig sa Kamaligan asin Kanaaman, Camarines Sur. Sa pagbabalik kang news break, mga personang wanted sa lay padagos na nilalamag kan NCPO. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 14 barangay na kan syudad ni Naga ang drug-cleared barangay. Ang pinakahuring nakabali sa listahan kan drug-cleared barangay sa syudad, iyo ang Barangay Lerma. Susug kay Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtaram kan Naga City Police Office. Marikas ngunyan ang pagproseso kan drug clearing asin makakatabang digdi ang pagkakaigwa subuot nin Balay Silangan. Pang 14. Yes po, pang 14. So may natataga na lang po kita 13 na barangay. So may candidate na dalawa. So mabilis po actually ngayong bibira yung mabilis na lalo Naga City. So maganda ang flow na natin ngayon drug clearing program. Mentras tanto apwera sa pagkondusir nin anti-illegal drug bypass operation kang Naga City Police Office. Igot man ngunyan ang mga otoridad sa paglamag para maaresto ang mga personang wanted sa ley, alagad padagos pang nakakalibre sa mga otoridad. Susug ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation, sarong paagi ini para mapalangkaw ang kumpiyansa kan publiko sa PNP na nadadakop ang mga may paninimbagan sa ley asin na itatao ang hustisya sa mga nagiging biktima. Ang paniniwala natin, yan yung mga takas sa batas na dapat mag-usad yung kaso nila. So once na hindi pa sila mahuhuli, hindi natin mabibigyan ng jurisdiction ang mga korte na mag-proceed yung kanilang kaso. So lumalabas na hindi siya deterrent dahil sasabihin, hindi naman pala akong gumawa kasi mahina ang ginagawang kampanya. So ginagawa natin ngayon na masigasig para kahit sabihin natin yung nagbabalak, maisip siya na ay, hindi pwede ako kahit tumakas ako, mahabol pa rin ako. So pag nahuhuli sila, nadadagdagan doon sa solution efficiency ng Naga. Sa police report, arestado ang duwang persona na parehong residente kan Barangay Concepcion Grande, Syudad ni Naga matapos na maghabon nin hardware materials. Arog kan plastic doorknob asin bumbilya na nagkakantidad 50,000 pesos. Nagluluwas sa investigasyon na pinagraot kan mga sospek an atup kan hardware alagad sa marikas na pagresponde kan mga otoridad na dakop sa akto ang mga sospek na mahahampang sa kasong robbery. Sa iba pang bareta,
Kinumpirmar ni Arvin Fuerte ang makuapo kang nasuluan sa Barangay San Juan, Canacman, Camarines Sur kang nakalis na si Mana kung sain kabali sa nasulu ang sa iyang lulahon mantang nadarapaman subot sa ospital ang sa iyang luluhon. Kinumpirmar sa One Media TV 48 Naga ni Arvin na binawian naman kan suudma nin buhay ang sa iyang luluhon na dinarapaman kuta na sa ospital matapos na magsapo nin lapno sa iyang lawas. Nagahagad man ininin ayuda pinansyal para sa iyang luluhon. Sa iba pang bareta, second quarter General Membership and Business Meeting kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry ginibo ka nakalihis na Sabado. Issue sa kamugtakan kan panahon natukar. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Ja Maika Angeles. Sa kasagsagan kaniinit kan panahon, sabay mandigdian sunod-sunod na power interruptions sa man na ilaing parte kan Kabikolan urog na digdi sa syudad ni Naga. Nagkapirang beses man ibinugtak sa red alert status ang Luzon Grid huli kan pagnipis kan reserbang kuryente. Sa second quarter General Membership and Business Meeting kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, saro si Engineer Edgardo Piamonte, General Manager kan Casoreco 2 sa naimbitara na bilang guest speaker. Susugman kay MNCCI President Mario Villanueva, yaon ang Casoreco 2 sa business meeting na ini, tangaring maaraman pa kung ano ang maitatabang kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa pagmantinir kan hababang presyo kan kuryente. Well, it's a regular meeting ng a general membership meeting ng Metro Naga Chamber of Commerce quarterly. We do this to update yung mga members and also past presidents and other members, no? So we update them on the events that we have done for the past 3 months, and then what are we going to do for the rest of the year, no? And it's also a venue for all the businessmen to benchmark, no? We invite ngayon ang invited natin si Sir Piamonte ng Casoreco para malaman, lalo na ngayon tag-init, di ba? Ano ang maitutulong natin sa Casoreco para mapamintain. Siyempre gusto natin na mura pa rin ang kuryente, no? Si Sir Piamonte has done a good job on coming up with the right memorandum of agreement or purchase. Kaya naka-experience tayo ng mababang power rate, no? We also invited someone from Dole with our meeting na overwhelmed kami. Lalo na nandito ang One Media to cover them. Well, businesses will not be sustainable kung walang development and innovation. And that's what we have been campaigning para yung technology would be of use sa ating mga negosyante, whether they are in agriculture, in trading, in banking. Technology is now here para magamit ito. We have to embrace technology and innovation para masustain yung mga business. Presenta sa nasabing event ang mga board of directors, former presidents kan MNCCI, newly appointed directors, mga bagong miyembro, Naga City Mayor Nelson Legacion, DTI Kamsur Provincial Director J. Ablan, Naga City SK Federation President Jefferson Felix, asing dakol pang iba. Arog ka naging tema kan event, naglalaom ang bilog na MNCCI sa padagos na development and innovation sa business sector kan syudad. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa mayong official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.